Yun magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na naman po si Banat Bay. Meron na naman po siyang pasabog dito dahil itong si Madam Hanilet umattend po ng campaign rally. Kumbaga parang ano to, meeting the Avance sa Philippine Arena. So doon nag-gathering po ang PDP laban at base rito sa mga sinabi ni Ma'am Hanilet, mukhang meron siyang revelasyon dito at meron siyang ibinuko tungkol dito kay Pastor Kibuloy. So ito alamin natin kung ano itong isiniwalat ni Madam Hanilet tungkol dito kay Pastor Kibuloy. So panoorin po natin. Pakinggan po natin ng speech po ni Madam Hanilet. Ito po yung partner po ni Pangulong Duterte at ito ang talagang masasabi nating dito ho, inilalabas ni Pangulong Duterte ang kanyang damdamin. Alam mo, ito yan for every great leaders, sabi nga nila, di ba? Merong tao sa likod niyan. Ayan po yung kanyang partner, yung kanyang asawa. At for every wicked leader, meron din pong dahilan yan kung bakit bumabagsak ang isang tao. Lalo na yung mga leader. Walang iba kung hindi yung kanyang asawa. Di ba ho? Halimbawa na lang ho itong presidente natin Ano masasabi nyo sa asawa niyan? Hindi, totoo po yan. Kaya nga sabi ng Biblia blessed are those na nakahanap ng isang maayos na asawa. Diyan po sinasabi pa lang po ng Biblia na talaga napaka-importante ng papel ng isang asawa sa success ng lalaki. Sa success or sa downfall ng lalaki, napakalaki po ng kontribusyon. Ika nga, kung hindi yun ang dahilan, talagang matindi yung contribution. Whether maging successful o maging failure ang isang tao. And alam nyo mga kababayan, isa ho ito sa masasabi nating sikreto ni Pangulong Duterte, yung kanyang partner. Di ba ho? Nakakatuwa ho ang kanyang mga revelasyon dito. Pakinggan po natin at mag-react po tayo dito. Okay? Pasok, pasok! Ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang ina ni Veronica Kitty Duterte para PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, kundi si Miss Hanilet Avancenia. Laban Street, PDP Laban Street. Ayan napakalinaw niyan. PDP Laban Street. Straight po. Wala nang dagdag, wala nang bawas ba? Straight. Ika nga. Karsada. Gandang gabi ho sa inyong lahat. Gandang gabi. Gandang gabi rin. Napintas nga rabi Sandali lang Sandali lang. Mate. Choto mate. Ay, grabe. Doon pa lang naiyak na ako. Hindi, alam nyo, eto walang halong drama mga kababayan, pero ito yung mga bagay na grabe, wala akong masabi. Kasi alam nyo, iba po talaga pag ang, alam mo yun, asawa ang partner mo, yung ginanyan, di ba? Iba, alam ko tayo nalulungkot din po sa ating Pangulong Duterte sa pagkidnap nila. Pero kung meron man talagang sobrang nalulungkot dyan, walang iba ko hindi ang mga malalapit na kamag-anak po ni Pangulong Duterte. Siyempre, yung kanyang first family, sila BP Sara Duterte, sila Baste, at saka siyempre ito namang kanyang partner ngayon na si Ma'am Hanilet, diba? Kaya ang ano nito, naiyak ako. Siyempre, nung time na dinukot si Pangulong Duterte, nandun sila mismo, 'di ba? Nasaksiyan nila ng kanilang mga mata. Nasaksiyan kumbaga lahat ng nangyari nandun sila. So talagang mas masakit yung yung pangyayari na yun dito kay Ma'am Hanilet at dito kay Kitty. Siyempre, dahil na kila Senator Bongo, dahil nga kahit nandun siya sa area, hindi siya nakapasok dahil pinigilan nga siya ni General Torre.
So, iba talaga yung sakit ng mga nandun na kasama ni Pangulong Duterte na wala silang magawa dahil kailangan nilang sumunod din sa batas at iniisip din nila na magkakagulo kapag nag-resist pa o talagang pinigilan nilang magkaroon ng commotion. Yun ang iniiwasan ni Pangulong Duterte kaya minabuti na lang din niya na sumama na lang kaysa nga naman magkaroon ng yung may mangyaring hindi inaasahan. Parang ayoko na ituloy. Tuloy mo na, Banat Bay! Dami mo sinasabi. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. Yon, ha? Duterte. Na lang tayo. Ah, 10 na lang. Nasubukan na natin sila eh. Wala namang ginawa eh. ay, sorry. Sorry, ano nangyari? Sorry. Napindot ko. Invite sa akin dito. Gusto nyo makarinig ng kwento? Ay, ayan. I love you too, ma'am. Ayan. Sandali lang ha. Sandali lang. Unya lang, ha? Unya. Chotomate ko dasay. Sabi niya. Ito na. Ay, grabe. Kinilig ako doon. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. Yon. 10 na lang tayo. Oh, 10 na 10 lang. na lang. Nasubukan na natin. Oh, 10 na lang tayo, ha? Huwag nang dagdagan pa. Ang linaw na niyan, ha? Duterte na lang tayo. Nasubukan na natin yung iba. Dito, ang tindi ng banat ni Ma'am Hanelet, ha? Dito, talagang mararamdaman nyo yung init ng ulo nyo sa isang tao, eh. Sila eh. Wala namang ginawa eh. Pang-aapi Ayan. lang nga, di ba? Oh, tama! Saan ba ako mag-umpisa, ma'am? Parang gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam saan mag-umpisa. So, since si... At alam mo maganda dito, hindi kasi siya public speaker. So, ano ibig sabihin nito? Talagang yung speech niya galing sa puso. Hindi niya nga alam paano siya magsisimula. Basta magkikwento na lang siya. Pastor Kibuloy nag-invite sa akin dito. Gusto nyo makarinig ng kwento? Sige nga. Sige. Alam nyo, hindi pa pinapanganak si Veronica. Veronica is 21 years old. So, nurse ako eh. Nagtapos ako ng nursing dito sa Pilipinas. Gusto ko sumubok sa Amerika. So, nagpunta ako doon. Challenge ko yung board exam, nursing licensure board exam ng nursing doon sa Amerika. Tapos, ano ba nangyari? Doon, wala akong matirahan. Doon ako pinatira nila pastor sa bahay nila. Ang ginawa ko doon, Alam mo, grabe yan. Diyan pa lang, na ako eh. Sabi ko, ganun pala talaga to si pastor, Hindi kasi hindi natin narinig yan. Hindi yan natin narinig na pinagyabang ni pastor. Uy, wag nga kayong Duterte supporter dyan. Ako talaga, Duterte supporter. Pinatira ko nga yung asawa ni Duterte doon sa Amerika eh. Doon sa tahanan ko. Wala tayong narinig na pagyayabang na ganun. Silent lang. Tas kita mo, ito mismo si Ma'am Hanelet po talaga ang nagsabi pa. Ako nga, pinatira na ako doon kasi wala nga akong tirahan doon. No? lang aral ng aral. Sabi ko, kasi pag hindi ako nag-aral, hindi ko ito maipasamahal ang bayad. So, aral na ako ng aral, doon ako nag-aral. Alam mo, doon ko na-experience, alas 4 ng madaling araw, gising na sila, nagpe-praise and worship na sila. Tapos, bago matulog sa gabi, mga after dinner, ganun din, nagba-Bible reading, tapos praise and worship. So, nakita ko rin sa kanila, yung ginagawa nila sa mga lahat ng members. Ma'am, Dito bali pinapakita ni Madam Hanelet kung paano ba yung sistema o yung ano ba yung totoong pagkatao ni Pastor Kibuloy. Kasi nga sabi nga dito ni Banat Bay, iba kasi yung pinoportrait ng mga kalaban sa politika. Dahil di namin na nga si Pastor Kibuloy, di ba? So, iba yung inilalabas nila sa media kung ano ba talaga yung katauhan ni Pastor Kibuloy. Diba? Kung ano yung mga kasong isinampa sa kanya. Pero yung totoong
ugali niya, kung paano yung pagtrato niya sa ibang tao, yun yung sinasabi ni Ma'am Hanlet na hindi natin alam. Di ba kasi hindi naman iniyabang nga ni Pastor Kibuloy kung ano man yung meron siya, kung ano man yung ano, kung paano siya tumutulong. Siguro yung ibang material na bagay, yun yung pinagmamalaki niya. Kasi nga gusto niyang makita kung paano niya pinalakad yung KOJC, paano niya in-improve kung bakit nagkaroon ng ganong karaming property yung KOJC. At the same time, hindi niya inangkin yun. Kumbaga yun ay talagang ah, naka, naka-designate sa mga tao niya, sa mga opisyal ng KOJC na talagang pinaramdam sa lahat ng miyembro na kaya nilang, kumbaga, kumbaga, pwede nilang gamitin yun na yung mga property na yun is parang kabilang din sila sa mga may-ari. At sir, ang ginagawa nila, tinuturuan nila paano maging mabuting tao. Ha? Ganun ba? Ganun ba? Akala ko ba tinuturuan nilang mang-api? Akala ko ba tinuturuan nilang sampalin? Kasi yan yung mga akusasyon eh. Akala ko ba tinuturuan nilang maging mag-trafficker, gano'n, human trafficker, at saka maging rapist. Kasi yan ang puro akusasyon sa kayo JC eh, di ba? Lalo na kay Pastor Kibuloy. Oh, ito na mismo si Ma'am Hanilet sinasabi niya, oh. Tinuturuan maging mabuting mga tao ito mga ito. Ito mga taga kay OJC. Akala ko ba masamang tao ito mga ito? Oh, yun ang akusasyon sa kanila eh. Oh. Paano magtrabaho, paano mag-contribute. I mean, kung meron kang talent, i-develop yung talent mo. Grabe. Kagaya nung nandun sa yung nandun sa Hague, si Anton, saka ko lang nalaman, hindi pala yun siya reporter or newscaster. Ministro pala yun. Kaya yun nung nandun ako, sabi ko, hindi kailangan every time before. Alam mo, ako, saksi ako dyan. No, saksi ako dyan. Yung mga ministro nila, grabe. Bawa ko. Eto, sorry to say ako po, laki po akong elementary pa lang po ako. Ako po ay lumaki sa youth fellowship. Hindi, eto, hindi ko po minamalit yung aking mga nakaraang kinalakihang iglesia o church, ika nga. Pero eto, dito ko nakita ito. Yung pastor nila, yung mga ministro nila, maging sa Hong Kong, ay driver namin. Totoo po. Yung, ganun sa kanila, hindi yung, ako ang ministro, ako ang pastor, ako ang kataas-taasang pinuno dito sa aming lugar. Hindi ganun. Magugulat ka na lang, yung driver nila, kaya nga doon, ako ingat na ingat ako doon kasi malay mo yung katabi mo na nagsisilbi sa'yo, pastor pala, yung katabi mo, ministro pala. Alam mo yun, kasi hindi mo makikita sa itsura nila na sila po ay yung bang parabagang, oy, respetuhin nyo ako ako yung pastor na may daladalang Biblia na malalaki. So, ibig sabihin, hindi pala kaparehas ng mga mambabatas natin na honorable kung tawagin sila na sa nangyayari sa administrasyon ngayon, sila yung mga Panginoon, sila yung mas angat sa mga kababayan natin. Diba sabi nga ni Pangulong Duterte, trabahante lang dapat ang mga public official kasi ang nagpapasweldo diyan taong bayan. So dapat sila yung mas magpakumbaba. Pero ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon, yung mga mambabatas natin, sila yung kailangan sambahin ng mga kababayan natin dahil parang sa kanila nakasalalay yung ayuda, sa kanila nakasalalay yung ikauunlad ng ating bayan na kumbaga dapat may utang na loob yung mga bumoto sa kanila. Pero ngayon, tingnan mo yung mga mambabatas na yan, todo ligaw sa mga kababayan natin. Pero after manalo ng mga yan, ibabalik naman nila yung, kumbaga, it's payback time. Kailangan nyo na kaming sambahin dahil kami ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Malalaki. Walang ganun. Mga driver po yung mga pastor nila, pinag-drive kami sa Hong Kong,
Kung saan man kami pumunta na pinagdadrive ka. Ganun. Before mag-start ang yung gathering namin, gusto ko may prayer. So sabi ko kay Anton, mahanap ka na ng kahit sino ang mag-lead. Tapos siya ang nag-lead. Na-surprise ako dun sa first month anniversary, April 11. Di ba, nandun, may maraming mga Pilipino doon. Nag-gathering, nagkukwentuhan, tapos yun na nga, bago nag-umpisa, dasal. So, yan ang ko, walang kriminal sa grupo ng KOJC. Yung. Walang kriminal dyan. Hindi, kasi alam mo, nakakagulat. Ultimo yung worship singer nila, yung kanilang pinuno sa worship team. Yan yung yung parang pinaka tumutugtog, kumakanta yan ng pinuno. Inakusahan. Nakakulong ngayon eh. Kasama ni pastor doon sa sa mga pambabae. Hiwalay yung lalaki sa babae doon doon sa kulungan. Nandun din po. Magugulat ka. I mean, pambihira naman yan. 'Di ba? Anong klaseng akusasyon yung mga yun? Kasi yung media natin, yung mainstream media, parang nakikipagkunayban sa gobyerno. So kung ano yung ikakampay ng gobyerno, yun din yung talagang, parang yun yung gagawing follow-up ng mainstream media. Kaya lumalabas, kung dahil pinasasamahan ng mainstream media yung pagkatao ni Pastor Kibuloy, parang susundutan ng mainstream media. At yun ang tatak sa mga kababayan natin mga di ba? So parang walang pinagkaiba sa mga komunista, di ba? Sa komunista, kung ano man yung gusto nilang ilabas, mali man yun o tama, mas importante sa kanila is nasiraan na nila yung tao. So doon nagtatagumpay sila at yun din ang ginagamit ng nitong gobyerno natin ngayon, kaya ng mga mainstream media. Tinuturuan lahat magtrabaho. Tsaka, Bible-based yan. Nag-aaral yan sila ng Biblia. Kumakanta lang yan sila ng mga Christian song. Naalala ko nga nung birthday ni Pastor. Alam mo ba, imbis na invited kami noon presidente pa siya noon, nung pinaka-last na birthday ni Pastor. Imbis na kumanta ng yung mga worldly song, si Pastor hindi mo talaga mapakanta ng worldly song. Hindi mo pa mapakanta ng Killing Me Softly yan. Hindi mo pakanta ng Frank Sinatra yan. Ang kinakanta niyan, puro lang Christian song. So, ganun si Pastor. Tsaka, ang pagkakakilala ko kay Pastor, mabuting tao si Pastor. Akala ko masama. Yun ang sabi nila masamang tao. Ayun ang bintang nila Oh. Wala nga kaso di ba? Walang kaso. Anong nangyari nung Naalala ko nga nung nagkagulo na noon kila Pastor, doon sa Davao, sinulong na yung lugar nila, may nagtanong sa akin, na kaibigan namin, sabi niya, merong ano daw yung baka ma-freeze daw yung yung bank account ko. Sabi ko, wala naman kaming business transaction nila, Pastor. Alam mo, pag pumupunta kami sa kanila, iniimbitan nila kami sa kanila, nandun lang kami para kumain. Masarap sila magluto ng pagkain. Sangayon ako dyan. Tung pupunta pa kami sa Davao noon, yung mga Gago Siege. Alam mo, pag pumupunta doon, excited ako Kasi yung buffet nila, wow! Sarap talaga. Pinapakain lang nila kami, hindi nga kami pinapabayad. Kasali yung mga bodyguard doon. Isipin mo, presidente si Pangulong Duterte niyan, ha? So, lahat ng PSG pinakakain ng walang bayad, wala lahat. Hindi ko ganun. Saka, kami kasi, pagka gusto magdagat ng anak ko, nangihiram lang ako, tinatawagan ko lang sila, Pastor. Sabi ko, Pastor, pwede kami punta doon sa ninyo? Meron kasi silang dagat doon Nakapunta rin ako dyan. Ang kasarap-sarap dyan.
Sobrang sarap na laglag yung Insta360 ko. X, X4. Tuwan-tuwa pa ako kasi nagje-jet ski kami. Biglang gumaganon-ganon na pala yung, ano ko, yung camera ko. Tapos tumilapon. Sobrang ganda kasi. Na-enjoy ko ng todo-todo. Ayan tuloy. Yun lang ano namin. Other than that, sabi ko wala kaming business transaction ni Pastor. Hindi niya ako binibentahan ng kung ano-ano. Wala din akong binibenta sa kanya. So yan ho ang ano ko kay Pastor. Tsaka, isa ho, dito ho talaga, ako importante sa akin, yung totoo kang tao at totoo kang kaibigan. Yun. Bahala lang, sabi ko nga ako, mas gusto ko pang maging kaibigan yung, alam niyo ho, may tindahan ho ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk. So, yun. Yan po yung, kumbaga, sa pagkakilala ni Madam Hanilet tungkol kay Pastor Kibuloy, ay ibang-iba sa pinoportrait po ng administrasyon ni Bongbong Marcos at ng mainstream media. Kita nyo talagang dinungisan nila ng todo yung pagkakakilanlan, yung pagkatao ni Pastor Kibuloy nang wala silang sapat na ebidensya. Tandaan ninyo, akusado pa lang po si Pastor Kibuloy, hindi pa po siya hinahatulang guilty. So wala pang verdict po, wala pa pong anumang hatol sa kanya. So lahat po puro paratang pa lang po. So abangan po natin sa mga susunod pa po kung ano pa po ilalabas dito ni Madam Hanilet tungkol kay Pastor Kibuloy. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.